kapitbahay, may sira ba sa bahay? Huwag mag-alala, ang lubagi ang sagot sa problema mo. May bitak sa dingding, tumutulo ang bubong. Kahit anong aberya, ayos namin, garantisado. Mula kisame hanggang sahig, pinto o bintana, ang luwagi ang bahala. Sigurado, maasahan ka. Ang luwagi kaibigan ng bawat tahanan. Ipinapaganda ang bahay mo, walang kabantay na galing. Mabilis, maaasahan, at may puso sa bawat gawa. Sa bawat sulok ng bahay, kami laging kasama. Pintuan na sumisigaw, tubo na tumutulo, kisame na nagkakabitak, sahig na nanginginig. Kahit electrical o welding, sa amin may solusyon. Ang luwagi expert sa lahat ng serbisyo ng bahay mo. Ito ang inyong ang luwagi, sumasaludo sa inyo. Tandaan natin saan luwagi, walang maliit na trabaho. Una ay serbisyo, lahat ng kailangan, sagot namin ito. Ang luwagi house repair and maintenance. Bahay mo, ayos namin, sa kalidad walang tatalo. Hey, Moo Wiggy House Repair! Hoy mga kapitbahay! Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong Anluwagi. Minsan pa, narito na po tayo sa ika-apat na bahagi ng ating house renovation. Na ito idinagdag lang ng may-ari. Yung nabanggit ko nung nakaraang vlog namin na nagpapadagdag sila ng garahe. Na yung dating garden nila, pinapagawa na sa ating garahe. So ito, nasa work mode na po tayo para simulan. Tara po mga idol at titignan natin. So ito po muli ang inyong Anluwagi. Muli po ay sumasaludo sa inyo. Yung hindi pa po mga nagsusubscribe, pwede po naman kayong mag-subscribe. Wala po namang bayad dyan mga idol. Ano po? O yun po. At salamat po ng marami sa inyong panonood. Tandaan po natin, sa Anluwagi wala pong maliit na trabaho. Lagi pong una ay serbisyo. Tara! Ayan, ito mga idol yung lugar kung saan natin itatayo yung garahe sa may kutsing ito. Ayan o. Habang patuloy tayo nagpipintura, gagawin na natin yung garahe. Kasalukuyan ko nang pinapatanggal yung mga halaman para maklear na natin yung area. So ayan, dito naman nagpi-prepare naman kami ngayon sa gagawin namin garahe dito. So nilalagyan namin ng cover yung area kasi yun ang requirements dito sa village. Ayan mga idol, hindi na natin ipakita yung mga tinanggal na lupa at pinahakot na agad natin sa truck. Yung kasalukuyan nila ngayong binabaklas yung gutter, yung pinakaharap sa kalsada ay kapantay ng kalsada ngayon yung lupa na yan at ipapantay din natin dyan yung ating gagawing garahe. Ayan o, dami pa, marami pang tinatanggal na lupa. Napatanggal na natin yung lahat ng mga dapat tanggalin para ma-intamper na natin yung lupa at nang makapagbakal na tayo kaagad-agad. Dahil paulan-ulan eh. Walang tigil yung ulan. Hirap talaga ng buhay construction Ay mga wala kang gawa kundi magtitibag. Tapos matapos mo sirain, bubuhin mo uli. Medyo padalaw-dalaw yung ulan sa ating project mga idol. Pero ganun pa man, nakakapagtuloy-tuloy naman. Ayan. Tuloy yung ating operation kahit na umuulan, maaraw. Kaya tuloy-tuloy lang kami. Ayan, siyempre, may merienda din naman. Ayan o. Ganyan kami dito. Ay mga member ng Patay Gutom. Patay Gutom, mga PG Bara. Doon kami nakatira eh.
Batang-bata, ewan ko, makakapasok yan bukas. Yan, napakabak na namin yung cover, oh. Ang lalim pala. Puro jackhammer. Buti meron kaming jackhammer dito. Ayan, repiping kami ng drainage, no? Kasi yung luma, ayan, nabasag na. At saka, ang problema, doon sa bandang yun, mataas. Kaya, napupuno to dahil bumabalik yung tubig, pati yung dito. Yan, kaya ngayon, binago namin, ilagay namin talaga sa tamang stock. Yan, tuloy lang namin to. Ayan, nakita nyo yung drainage, nalagyan na natin ng pinaka-catch basin para pag umuulan, yung galing sa flooring, doon din pupunta. So ayan, kasalukuyan kaming nagbabakal at ihahanda namin yan sa buhos kapag medyo maganda na yung panahon. Nasakop nung aming ginagawang garahe yung Puso Negro. Yan yung septic tank nila. So ngayon, binubutas namin yung dating manhole kasi kailangan namin i-elevate yan. Dahil kung hindi namin i-elevate yan at yung iba yung ginagawa, kinukubira na lang, ay paano po nagkaroon ng problema? Hindi na yan masiservice. So ayun, kaya binutas namin at gagawa kami ng bagong cover. Ayan nga, ayan ang ginawang forma. Para naman yan dyan sa dalawa na yan. So itutuloy lang namin to. Dahil talagang kailangan natin gawin yan. Dahil pag magsiservice, wala silang dadaanan. At kung itatiles natin yan, ay malaking damage ang magagawa kapag sinervice ito. So ayun, tuloy lang natin to mga idol. Ayan, nilalagyan namin ng beam yung patungan ng pinaka-cover kasi dati walang beam yan. Ayan yung opening ng kanal. Ay medyo delikado dahil pag pumasok yung kotse dyan, siyempre mabigat, ay baka bumagsak. Ito yung malaking maabala sa amin. Ito yung ginagawa namin ng forma itong sa manhole. Tapos ito, meron na yung sa Puso Negro. At saka itong isa, okay na to. Ayan, oh. Kailangan kasing buksan ng ganyan yan, para ma-connect doon sa bagong ibubuhos na simento. Kasi yung cover niyan, i-elevate namin yan kapantay ng flooring para pag magsiservice, madali buksan, walang sisirain. Ayan, nabuhusan na namin yung pinakamalaking hadlang sa buhay namin dito sa ginagawa namin. Yan, oh. Sa susunod, madali na magbuhos kasi nagawa na yung pinakamahirap. Nagbubuhos na kami ng flooring. Yan, oh. Medyo malaki-laki. Pansin nyo ba yung bakal? Okay na ba yan? Medyo matibay na yan. Garahe kasi ito kaya ganyan yung ginawa nating bakal. Yan. Naka mixing board lang kami para hindi masyadong maraming huhugasan at pupunta sa tabi ng kalsada. Mahigpit kasi dito sa village, maraming bawal, kaya mixing board ang ginagamit namin. Mabuti na lang meron kaming wheelbarrow, malaking tulong sa amin sa paghakot kasi medyo malayo din. Ayun, natapos din tayo magbuhos. Ayan, hihintay na lang natin yan ng 28 days para sa curing period. Di po natin pwedeng isabay habang sariwa pa yung simento kasi yan po yung dahilan kung bakit kumakapak ang ating mga tiles. After 28 days, ito prepare na tayo ng tiles. Ayan, niliit ng tiles natin, kikita nyo ba ito? Yan, pag sinukat mo yan, 8x8 yan. Bali, maabot lang yan ng 4 inches. Kaya medyo matagal-tagal nilang i-install yan. Baka buwan din ang abutin. Ayan, ang dami. Chine-check natin yung size. Ito yung 8x8 para ito doon sa my main entrance. So, hanapin natin. May mga code kasi yung bawat isa. Titingnan natin kung alin yung mga magkakasama. Yan. Gaya nito, magkakasama yan, saka ito. So yan, mayroon silang mga code. Ito, kagaya nito, yan, maliit lang yan, 4x4 lang yan kung susukatin mo talaga. So ayan sila, sama-sama, mayroong gray, mayroong light gray, at saka yung huli yung terracotta. Ito po, nagli-layout na kami nung tiles na ikakabit dito sa ginagawa naming garahe.
Dahil hindi pare-pareho ang bilang ng tiles na nabili namin, iba-iba ang kulay, hindi magkakapareho ang porsyento. Kaya ang ginagawa namin, 38% itong ganito ang kulay, ito. Tapos 36% yung ganito. Tapos ito yung terracotta, 26. So ang ginawa namin, kumuha kami ng 26 ng terracotta, 38 nung dark gray, 36 nung light gray para maging 100. So ayan, hinalo namin. Halo-halo. Tapos didikit na namin na ididikit yan kung ano lang yung madampot. Basta wag lang magkakadikit-dikit ng marami yung kaparehong kulay. So ayan, simulan na namin to para matapos na namin itong pagtatiles ng garahe na to. Sobra, niliit kasi ng tiles na binili nila eh. Ayan, pinapahiwa-hiwalay ko na kay JP yung tinanggal na namin yung luma, yung naka-layout kahapon. Tapos ito nili-layout na uli yung gray. Tapos ito na yung una niyang nagawa, ito. Ayan, halo-halo na yan, 38 na gray, tapos 36 na light gray, tapos yung 26 na terracotta. Yan, halo-halo na. Mamaya magpapa-mix pa uli ako, papalagay ko dun para grupo-grupo na. So sinisegregate mo na ngayon yung mga kulay. So ito yung ilan to, 38 no, 38. Tapos ito 36, ito 26. So bali 100 lahat. So ganun yung mixing niya. Tapos halo-haluin mo siya ng parang graba para magkahalo-halo yung kulay bago ikabit. Yan, dahil ini-install na nila ganyan. Ito yung border na kinakabit pang dalawahan. Ayan. Medyo mabagal talaga. Parang naglalaro ng puzzle na hindi mo malaman kung mabubuo o hindi. So ngayon, ang ginagawa nila ay nilalagyan na nila ng border yung buong area. Para pagkatapos ng border na tigdadalawa niya, kulay gray na yan, saka na nila isusunod yung panggitna, yung iba-ibang kulay na tiles na 4x4. Ano na lang, random na lang. At dito naman sa right side, sa lumang garahe, ginagamitan naman namin ng kapwil yung pinaka-surface kasi tinatanggal namin yung dating nakalagay na rubberized na pinaka-design niya dito sa garahe. So ayan, tuloy-tuloy kami, medyo maalikabok. Ako yan, yung bumabanat na yan para makita nila kung ano yung dapat gawin. So ayan ho yung dating surface ng old garage na tinatanggal namin. Mahirap po tanggalin, makunat kasi rubberized yan eh. Ganun pa man at kailangan pagtiyagaan kasi hindi naman kakapit yan yung ating ikakabit na bagong tiles. Kaya kailangan talagang palabasin natin yung kanyang dating konkreto para mas kumabit yung adhesive. Yeah, ito naman yung nag-grinding ko ngayong maghapon. Ayan pawalabas. Yan. Medyo konti na lang. Ayan. Yan yung sa labas na. Ang dami nga lang alikabok. Yung kotse mo nagkulay gray na. Grabe kasi yung alikabok. Ayan konti pa. Meron pa dito. Ayan. Ayan Ayun, natapos na ako doon sa area ko. Kanya-kanya kasi kami ng area dito, hati-hati kami. Ngayon, ang ginagawa ko na ngayon ay nagli-layout na ako ng tiles para dito sa main entrance. Kasi yung sa main entrance, malalaki yung size niya. Yan yung 8x8 na terracotta din. So, yan yung ginagawa ko ngayon. At sila naman, tuloy-tuloy naman sila dito sa kabila, sa talagang ginagawa nilang maliliit. So, ayan, malaki na yung nagawa ko. Kunti na lang at matatapos ko na. Kunting-kunting, tiis na lang. O ayan, nakatapos na si Foreman ng kanyang party. Ito na, doon na naman ako lilipat sa kabila. Magagray na naman uli ako doon. Kaya kasalukuyang nang nilalagyan ng grout ng aking masipag na bata. Sige, tuloy lang para matapos na yan. Ayan, dito naman sa dating garahe, ang ginagawa namin ay yan, ginuguhit-guhitan namin
At dito sa kabila, ayan, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-grind. Kasi malaki-laki pa talaga yung gagawin eh. Para nagsisimula pa lang sila dito ng pagtatiles na nakaka 25% pa lang. Ito naman ginawa ko, ayan, patuloy na nililinis ng aking bata. At yan, pagka ay okay na, yan ay lalagyan na natin ng grout. Medyo ano pa nga lang eh, hindi pa kumpletong-kumpleto itong sa lumang garahe. Kaya tuloy-tuloy lang. Kita mo naman oh, tiyagan-tiyaga talaga, isa-isa, maliliit eh. 4x4 ba naman yung size ng tiles na yan eh. Kaya halos eh hirap na hirap sila, magtatatabas pa doon sa mga siroho sa bawat kanto. Ayan, yung bandang baba na yon, lalagyan pa yun ng siroho. Tapos ito yung ginawa ko, maayos na. Dito naman eh, yan, medyo nakakaaba-abanti na sa kanila. Sa totoo lang, magdadalawang buwan na kami dito sa pagtatiles na to. Pero talagang kita mo kung gaano pa kalaki yung kulang na kakabitan. Medyo magulo, wala ka halos mahakbangan. Lahat ay nagkalat-kalat yung mga tiles. Dahil yun nga, nakasegregate yung mga kulay nila. At kanya-kanyang porsyento kasi yan eh. Ayan oh. Ayan. Dito medyo okay na ng konti oh. Dito may mga babalikan na lang, mga siro-siroho na lang yan. Pero totally ayan oh, malaki na rin. Siguro mga tatanda ko oh, mga 75% pa ang kulang. At matatapos na tayo totally sa garahe na ito. Ayan o, medyo pinagtsatsagaan talaga. Parang tinapay lang na dinidikit-dikit. Tsaga lang. Ganyan talaga kailangan para matapos natin yung ating trabaho ng ayos. Tuloy-tuloy lang. Tatapos din yan. Ayan, halo-halo na yung trabaho natin. Merong basuriro. Merong nagtatiles. Merong nagwi-welding. Ayan, mga nagtatiles. Yung dun sa kabila, nagtago ito. Ayan o. Ayan o. Magbibistay. Kasi nandun yung ginagawa niya. O yun o. Ito yung ating garahe. Malapit nang matapos. No? Halos makukumplito na. Pinalalagyan lang natin ng retaining wall dyan para hindi gumuho yung lupa ng kapitbahay. Ito. Okay na to. Mga tiles na to, finishing na lang dito sa may tabi na dito. Tapos dito sa kabila 50% na siya. Ayan. Marami palang basura dahil di pa tayo nakakapagpahakot no? Yan, ginawa na nga nilang garahe oh, sample. So yan na lang lugar na yan ang ating ginagawa. So malapit na tayo matapos. Ayan, pinalilipat natin yung malaking bato abala dun sa garahe. Nakahambalang dun sa tiles at saka nakakabasag siya ng mga kanto. Dito naman gumawa ako nung grill sa doon sa may manhole, doon sa may labas, sa may akyatan sa garahe. Ayan, ang materials niyan 1/4 by 2 na flat bar. Ginagawa lang natin ng mano-mano yan kasi wala kaming mabilhan. So 2 by 2 yung yung frame niya. Kaya iniipitan natin kasi ayaw dumikit tumitikwas. Ayan. Tapos yan, saka natin ngayon i-welding yan isa-isa para matibay at hindi siya gagalaw pag siya ay nagulungan. O yan, diba? Maganda na. Pipinturahan lang yan ng epoxy primer, saka pipinturahan natin ng itim. Lahat siya winelding ko yan isa-isa hanggang doon sa dulo. Kaya matibay yan hanggang sa ilalim pa. O ayan, ikabit na natin at yan yung hitsura niya. O ito naman yung natin, garahe natin na tiles na. Ayan na po yung natin, i-renovate nating bahay, pininturahan. Tapos yan, gumawa tayo ng bagong garahe yan, yun yung dati pero tiniles natin siya lahat. So lapitan natin, tingnan natin yung tiles. So ayan, ito yung tiles natin. Maliliit no, wala yung pattern, kahit ano lang yung madampot
na ididikit nung nagtatiles. Random yan eh. So ayan. Ito naman yung pinaka parang pathway papunta sa main entrance ng bahay. So ayan. Niki-cleaning pa natin para mas maganda. So ayan na. Halos tapos na tayo. Pinalagyan ko ng malalapad na bato yung puno ng kahoy at saka ng white pebbles para maganda naman tingnan, at saka ang purpose niya para pag umuulan hindi mag-i-erode yung lupa na pupunta dyan sa garahe na magpuputik siya. So ayan, tingnan mo, medyo maganda na siya tingnan ngayon. Malaking malaki ang ipinagbago at ngayon ito na yung itsura niya. Ayan, diba, napakaganda na mga idol. Napakaganda ng uwian pag maganda ang tahanan. Ikumpara naman natin dun sa dating di pa nagagawa. Ayan ang itsura niya nung hindi pa siya nagagawa mga idol. Di ba? Ang laki ng pagbabago. At ngayon, ganito na siya. Yan ang itsura niya. Napakaganda na mga idol. Talagang kung bahay ko yan, ay talagang lagi kong uuwian. Ayan, good morning mga idol. Kumpleto na yung aming project, no? Tapos na namin yung garahe. So, cleaning na lang kami. So, ayun mga idol, salamat ng marami, no, sa mga pagsubaybay ninyo sa aming project. At sana may napulot kayong mga idea sa aming ginawa. So, ayun, ito muli ang inyong Anluagi. Sumasaludo po muli sa inyo. Tandaan po natin, sa Anluagi, walang maliit na trabaho. Laging una po ay serbisyo. God bless.